purihin ang Diyos. O sangkatauhan, san tinakpan, laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos. O sangkatauhan, san tinakpan, laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, purihin natin at pasalamatan ang Diyos sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Binigyan tayo ng panibagong araw, binigyan tayo ng panibagong buhay, binigyan tayo ng panibagong lakas. Gitna ng napakarami pa ring mga suliranin ng buhay, mga gera, mga pagsubok na ating hinaharapan, hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang pagkalinga sa atin. Minsan tayo ay naiipit sa mga sitwasyon na kung saan tayo ay nalilito at naliligaw at hindi natin alam kung anong ating gagawin. Sa mga ganitong sitwasyon o panahon, kailangan tayong tumahimik at magdasal at makinig sa loob ng ating puso dahil tinanggap natin ang Banal na Espiritu na palaging gumagabay sa atin. Pag ang masama ang ating sinusundan, siguradong tayo ay mapapahamak, masasaktan at makakasakit sa iba. Sa mga pagkakataon na hindi tayo marunong makinig sa salita ng Diyos, sa kanyang kagustuhan, at sinundan lang natin ang ating mga sariling mithiin. Hilingin muli natin sa Diyos ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad, para tayo ay makita pa, minsan pa karapat-dapat, makinabang at makatanggap sa banal na misteryo, sa kanyang katawan at dugo na tunay na pagkain ng ating mga kaluluwa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo lagi naming matapat na sundin ang loob mo, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari upang lupigin ang bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ko ng Panginoon ang pentong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy idangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sahay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay pahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay ukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa digdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginooy ikadangal. Ang simula ng unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo,
Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo ay tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Nalalaman namin mga kapatid na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patutuo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, umalis ang mga Pariseo at pinag-uusapan nila kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinuntahan nila siya at ng mga ilang alagad nila, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nalalaman namin kayo ay tapat at tinuturo ninyo ang buong katotohanan. Ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinapanigan sapagkat pareho ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis kay Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya sinabi niya, kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Kay Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar. At sa Diyos, ang sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Purihin natin, pasalamatan ang Diyos dahil every gising is a blessing. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong isang kwento tungkol sa isang babae. Kasama niya ang kanyang asawa, nagpa-check up sila. At pagkatapos po ng mga ginawang exam nitong doktor sa kanyang asawa, pinalabas muna po sa silid itong lalaki at naiwan ang babae para kausapin ng doktor. At sabi po ng doktor dito sa Mrs., malubha po ang karamdaman ng mister niyo. Meron po siyang isang rare disease, pero magagamot po natin siya. Kung gagawin niyo itong mga habilin ko, una, huwag niyo po siyang bibigyan ng maraming stress. Kailangan po pagluto niyo siya araw-araw ng mga masasarap na pagkain. Pagkatapos po niyang pumasok sa kanyang trabaho, pag-uwi niya, huwag po kayong magsasalita, magrereklamo. Kailangan po niya yung peace and quiet. At habang po siya'y nagpapahinga,
maganda din po araw-araw yung minamasahe nyo yung likod niya, minamasahe nyo yung paa niya para yung circulation po ng dugo mag-flow. Gawin nyo po ito for 10 months. Gagaling po yung asawa nyo. Nung pong paglabas ng babae, naghihintay yung kanyang asawa, ang lalaki. Tinatanong siya, anong sabi ng doktor? Anong kailangan nating gawin? Bigla daw po sumagot yung babae, mamamatay ka na daw, sabi niya. Mga kapatid, bakit man nahihirapan tayo minsan na gawin natin yung dapat nating gawin? Why is it difficult for us to do what we ought to do? Yan yung palaging tanong po sa akin ng mga taong dumadaan sa problema. Father, ano ba dapat ang gawin? I understand, my dear friends, that many of us struggle in this, in making choices when we are in a dilemma. Lahat naman po tayo nararanasan natin ito na tayo ay naiipit dahil minsan tayo ay nasa gitna ng mga mahihirap na kalagayan o sitwasyon sa ating buhay. Ano ba dapat ang ating piliin? Ano ba dapat ang ating gawin? Dapat mo na bang hiwalayan yung iyong asawa dahil hindi na siya natuto? O bigyan mo pa siya ng chance, manatili ka para maging buo, hindi maging broken family ang inyong pamilya? Kailangan ba na sustentuan mo pa yung iyong kapatid na walang trabaho na umaasa sa iyo? O pabayaan mo siya para matuto siyang tumayo sa dalawa niyang paa? Dapat ba na huminto ka muna sa pag-aaral, tulungan mo ang iyong mga magulang dahil nahihirapan sila? O pagpatuloy mo yung iyong pagtatrabaho kahit na patong-patong na ang utang sa inyong pamilya? Dapat ba manatili ka dyan sa iyong trabaho dahil umaasa sa iyong pamilya, ikaw ang breadwinner, kahit na pinapahirapan ka ng iyong boss o mga katrabaho? O huminto ka na muna, maghanap ka ng ibang trabaho. Pero kailan ka makakakita ng ibang trabaho? Baka hindi ka na makakita ng ibang papasukan mo. Dapat pa ba napagamot mo yung iyong minamahal na may stage 4 cancer? O hayaan mo na lang? Kasi sabi din ng doktor, wala nang chance. At ang problema nyo, wala din kayong pera. Di po ba napakahirap minsan na pumili sa ating buhay? Bakit? Dahil tayo ay nasa gitna ng mahirap na kalagayan. Ang tanong palagi, ano ang mabuti at dapat nating gawin? Kasi kahit po si Jesus, may hinarapan na dilema din sa kanyang buhay. Nilagay din siya sa isang mahirap na sitwasyon. Binigyan siya ng isang tanong ng kanyang mga kaaway. Dapat ba na magbayad sa mga Romano ng buwis o hindi? Mahirap na tanong ito. Mahirap ang kalagayan ng ating Panginoon. Dahil kahit na ano ang isagot niya, mali siya at magkakaroon siya ng kaaway. Magkakaroon siya ng problema. Kung isasagot ng ating Panginoon na dapat magbayad sa mga Romano, makakaaway niya ang kanyang mga kababayan, ang mga Hudyo. Ang magiging tingin sa kanya ay isa siyang traidor. Pero kung sasabihin naman niya na hindi karapat-dapat na magbayad sa mga Romano, magagalit naman ang mga Romano at baka agad siyang patayin. Ano ba dapat ang tamang sagot? Mahirap ang kalagayan ni Jesus. Pero tingnan niyo po kung paano sumagot si Jesus. Jesus never forgot about God. Nung sumagot siya, kasama pa rin ang Diyos Ama. Hindi niya nakalimutan ang Diyos sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagsagot, sa kanyang pagpili. Sabi niya, give to Caesar what is to Caesar, and give to God what belongs to God. My dear friends, when you are in a difficult situation that you have to make a decision, that is the reminder. Do not forget about God. Huwag mong kalimutan ang Diyos. And when you choose God, you will always choose the most loving thing to do. Yan ang susi palagi. Sa iyong mahirap na kalagayan, always choose the most loving thing to do. Piliin mo yung makakapagmahal ka. Piliin mo yung mararanasan mo ang pagmamahal. Do the most loving thing to do. Pwede niyo po bang ulitin yon? Do the most loving thing to do.
Kasi po madalas, yan yung ating unang-unang nakakalimutan. We always consider our emotions. Ano yung aking nararamdaman? We always consider our future. Ano ba ang kahihinatnan nito? We always consider our financial situation. Kaya ko bang bilhin nito? Kaya ko bang gastusan ito? Pero palaging nahuhuli at nakakalimutan natin. Ang tanong, is this the most loving thing to do? Tingnan niyo po kung ano ang nangyayari sa ating buhay pag nawawala ang pag-ibig, ang pagmamahal at pagmamalasakit. Sa pamilya na lang po, ano ang nangyayari pag walang pagmamahal? Diba? Merong nagkakasakitan ng loob. Merong bangayan, merong away, merong hindi pagkakaintindihan, merong galit, merong sakit ng loob. Sabi nga po ng quotation, a family should help one another and not watch the other struggle and suffer. A family should not talk about the other at their back. Ano ba ang pamilya kung hindi dapat sila'y nagtutulungan? Pero ano ang madalas na ginagawa natin? Tayo magpapamilya, magkakamag-anak, pag nakikita mong nahihirapan ang kapamilya mo, kamag-anak mo, yung mga iba, kibit-balikat, hindi man pinapansin, pinapabayaan. Pagkatapos, pinag-uusapan pa, pinagchichismisan. Amen? Alam niyo po sa boxing, meron pong rules, meron pong mga dapat sundan na mga pamantayan. May patakaran. Ano po ang sabi ng referee? No hitting below the belt. Ibig sabihin, wag naman sobra-sobra na pananakit. Hindi na tama when you hit below the belt. Buti pa po sa sports, no? Meron pong patakaran, may rules na sinusundan. Pero tingnan niyo po, pagdating po sa ating mga pamilya, many times we hit below the belt. Pag makapagsalita tayo, sagad hanggang buto. Sa ating mga ginagawa, minsan wala tayong konsiderasyon o malasakit, hindi man natin kinoconsider yung feelings ng ating mga minamahal ng ating mga kamag-anak. When there is no love in the family, there is abuse. Nakakalungkot na kwento, merong mga ibang ama na kaya nilang abusuhin o i-rape ang kanilang mga anak. Hindi pa nakontento sa anak, pati yung mga pamangkin ginagalaw. Bakit nangyayari yon? Dahil nakakalimutan itanong, ano ba ang dapat gawin? Yung tunay na ako ay makakapagmahal at makakapagmalasakit sa iba. The question of what is the most loving thing to do has been forgotten. At tingnan nyo din po, pag walang pagmamahal palagi nasa iyong puso, nasa iyong isip, nawawala din ang ating malasakit, ang ating pagkalinga kahit na sa mga nahihirapan. May kakilala po ako, kwento niya, na aksidente po yung kanyang kapatid. Biglang sumemplang, tumilapon yung kanyang kapatid na kamotor. Pero habang ito ay nakahandusay sa daan, nakalayo yung kanyang motor, alam niyo po nangyari, imbis na yung mga dumadaan ay tulungan yung naaksidente, pinuntahan yung motor niya, binuksan. Anong hinahanap? Pera. Ninakawan pa yung naaksidente. Bakit napakatigas ng puso? Bakit nagawa yun? Imbis na tulungan, ginawan pa ng masama. Dahil nga, ang paggawa ng desisyon, nawala ang pagmamahal, ang pag-ibig at pagmamalasakit. Di po ba marami sa atin, kapag gumagawa ng desisyon, hinuhuli, iniisip ang ating pagmamahal. But the question of what should be the most loving thing to do should be our regular question and quest in our everyday life. Napakaganda ng sinabi po ng isang manunulat. Si Zig Ziglar, sabi niya, duty will make you do things well, but love will make you do things beautifully. Napakaganda. Kung magmumula sa katungkulan ang iyong pagkilos at gawa, makakagawa ka ng mabuti. Pero kung gusto mong makagawa ka ng mga magaganda, mga bagay na nakakamangha at nakakabilib, naway magmula sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Ano man ang iyong pipiliin at magiging desisyon sa buhay. But I think we need to define what love is. Palagi nating naririnig, palagi nating sinasabi, palagi nating pinangangaral o pinapahayag sa iba. Tinuturo natin sa ating mga estudyante, sa ating mga anak, magmahalan kayo. Pero ang tanong, naiintindihan ba natin, nauunawaan ba natin? Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? Para gawin na lang po nating simple, itong gustong tandaan niyo. The definition of love simply is nurturing another without having judgment or opinions.
Uulitin ko po. Love is nurturing another without judgment or opinion. Yun ang tunay na pagmamahal. Yung ikaw ay nagmamalasakit, iniingatan mo, inaalagaan mo, pero wala kang paghuhusga dun sa tao, dun sa bagay, o kung sino man yon. Hindi po ba ganyan din ang pagmamahal ng Diyos sa atin? Palagi ang kanyang kalinga, ang kanyang paggabay sa atin. Kahit na alam niya, marami tayong ginagawang kasalanan, but God never judges us. God has no opinion of us. Ang pagmamahal, hindi lang po dapat tinuturo. Ang pagmamahal, dapat parte din po ng ating kultura. Amen? We should make love a part of our culture. Or we should make our culture loving. Alam niyo po sa Japan, pag may nawala po kayong gamit, anong ginagawa ng mga Hapon? Kumukuha po sila ng supot, tinatali, nilalagay po sa poste. Maglalagay po sila ng karatula, lost and found. Pag po yung mga tao na dumadaan-daan doon, hindi po sa kanila yung gamit na yon, di man po nila pinapakialaman. Ganun po kabait, ganun po kagalang ang mga Hapon. At yun po ay nakatanim na sa kanilang kultura. Yung mga Pilipino, tanong ko po, yung nga isang tao, nagsimba lang po iniwan lang nga yung bisikleta sa labas sa simbahan. Alam niyo po, paglabas, wala na. Ano ang klase ng ating kultura tayo mga Pilipino? Nasasabi natin na tayo ay may takot sa Diyos. We are a God-fearing nation. And yet, it still lacks something. It lacks true love. Pag-aaruga, pagkalinga, pag-iingat na walang paghuhusga. At diba, kung gagawin mo, kung pipiliin mo mga bagay-bagay mula sa iyong pag-ibig at pagmamahal, magiging simple at madali ang lahat. When you base your actions on love, your decisions will be easy and simple. Remember that. Kamakailan po, pagkatapos ko magmisa, dito po galing sa Maynila, pauwi po ako ng gabi. Huminto muna po ako sa gasolinahan para kumain. Habang ako po ay nasa loob ng isang restaurant, meron pong isang babae lumapit sa akin. OFW po pala siya, kauwi-uwi lang. At nag-open up po sa akin. Sabi niya, pinapili siya kung mananatili siya doon sa kanyang trabaho o uuwi siya dahil ang kanyang ina na-diagnose po na meron siyang brain tumor sa kanyang ulo. Kung uuwi siya, mawawalan siya ng trabaho. Kung mananatili po siya sa abroad, may trabaho siya, pero hindi naman niya makikita ang kanyang ina. Pero sabi po niya, kahit na mawalan siya ng trabaho, hindi po niya sasayangin ang oras para hindi niya makapiling ang kanyang ina. At nabilib po ako na manghako dito sa babae dahil napakalalim po ng kanyang pananampalataya. Sabi niya, Father, naniniwala naman po ako na pagkatapos po ng lahat na ito, pag nalampasan po namin ang problema, lalong-lalo na po dito sa kalagayan ng aking ina, pagbalik ko po sa abroad, bibigyan pa rin po ako ng trabaho ni Lord. Pero bakit naging napakadali para sa kanya ang pumili? Dahil ang basihan niya ay sa pagmamahal. Madalas tayo ay nahihirapan sa pagpili dahil walang pagmamahal sa ating puso. Amen? Nahihirapan din tayo sa ating mga desisyon, nalilito tayo dahil hindi tayo marunong makinig sa Diyos. Amen? Kung gusto mong maging malinaw, madali at magaan ang lahat, dalawang bagay lang. Una, huwag mong kalimutan ang Diyos, kamukha ni Jesus. At pangalawa, naway lahat ng iyong gawin ay magmula sa pag-ibig at pagmamahal. And what is love? You care no matter what, without judgment, without opinion. Nahihirapan pa ba tayo? Magdasal tayo. Magpatulong tayo sa Diyos. Siyang palaging maging gabay natin sa ating buhay, paglalakbay, hanggang makarating tayo sa malwalhating buhay kasama niya sa langit. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ialay natin sa Diyos ang ating mga panalangin at naniniwala tayo, nagtitiwala na ipagkakaloob niya ang makakabuti sa atin at sa ating mga pamilya. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, naway maging malaya siyang makapagpahayag at magtaguyod sa mga pagpapahalaga ng Ebanghelyo sa lahat ng lipunang pambayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo, mga kura paroko, at iba pang pinunong panrelihiyon, naway matagumpay nila tayong gabayan sa pinakamahusay nating pagtupad sa ating mga tungkuling pambayan at panrelihiyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinuno sa pamahalaan at lahat ng iba pang pinunong pambayan, naway gabayan nila tayo sa pamamagitan ng kanilang katapatan at karangalan sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama din po natin sa ating dasal ang pasasalamat nila Jose Taeg and family, Luis Gabriel Charles Matthew Sampang, Sabrina Rose Ernest John Bonus, Edison Jean Gian Yuan, Michael Mong Pamilya, family, Charito Kiambao, Jennifer David family, Daisy Aya Bugos, Mercy and Bong Canlas and family, Rosario Gadi, Princess Catherine de la Rama, Grade 11 Titanium, George and Telma Manalang, for the eternal rest and peace of the soul of Esther Donato Jelly Jean, Evaristo Dionisia, Policarpio Pasencia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan din po ng ating puso, buksan natin at sabihin ang ating pangangailangan sa Diyos at isama din natin ipagdasal ang kahilingan ng ating mga kasamang nanunood, nakikisalo sa banal na misa, mga nakalayo sa kanilang mga pamilya, ang ating mga kapatid na OFW, at lahat ng mga dumadaan sa sakit at may karamdaman na nasa kanilang mga tahanan. Panginoong Diyos, salamat sa paghirang mo sa amin bilang mamamayan ng aming bansa at kaanib ng iyong simbahan. Pagkaloob mo nawa kami ay higit sa pagpapahalaga ng dalawang kaloob na ito at iba yung pananabit na makatulong para sa kapakanan ng dalawang ito sa pamamagitan ng ulirang pagganap sa aming mga tungkulin sa Diyos at sa bayan. Sinasamo namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. O Diyos, sawang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay, gawin itong bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ang aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami padalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayon ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, pinunla sa sangkatauhan. Sa Espiritu Santo, unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalahang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong kaloob, banal ang mga kaloob na ito, upang sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat
tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay at may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalay
Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay matulungan at mahubog para sa pamumuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ano ang mabuting gawin pag ikaw ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon o meron kang mahirap na pinagpipilian sa iyong buhay? Ikaw dapat ay huminto, tumahimik, magdasal at makinig. Tinanggap natin ang Banal na Espiritu. Nasa ng Banal na Espiritu, nasa atin na, nasa ating puso. Palagi nating isangguni ang ating mga kalagayan at sitwasyon sa Diyos. At kung tayo pa rin ay nahihirapan, ang napakasimpleng gawin para mapili mo ang tama at mabuti ay choose the most loving thing to do. Dahil pag ginagawa mo ang isang bagay na mula sa iyong pag-ibig at pagmamahal, magiging madali, malinaw, at magiging mabuti palagi ang iyong mapipili. And I am also asking you, my dear friends, to continue praying for peace in the Middle East, dahil nakakalungkot po na napakarami mga sibilyan, mga babae, mga bata, ang mga nasasawi. Naway tayo magpakumbaba, aminin natin ang ating mga pagkakasala para tayo ay pakinggan ng Diyos. Kami rin po ay nagpapasalamat sa napakarami sa inyo na palaging nagbibigay, sumusuporta sa aming parokya. Tandaan nyo that when you give much, you shall receive much. Kayo nawa ay palaging pagpalain ng Diyos sa inyong debosyon, sa inyong kagandahang loob. Sumayin niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at basbasan kayo ng Diyos sa makapangyarihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.